Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan, walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan, dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mga kaibigan, isang mapagpalayang araw po sa atin lahat. Ito po ang kawal ng demokrasya, Waldy Haji Carbonell. Mga kaibigan, marami po tayo natatanggap ng mga comments at ako po'y nagpapasalamat. Maraming salamat po sa inyong mga comment. Lahat po yan binabasa ko at inyo po makikita na tinututukan ko yung puso, yung simbolo ng puso upang may paramdam ko, makasagot ako na ako po ay nagpapasalamat. At dahil po dyan, nakikita ko ang inyo pong damdamin at ako po ay nagpapasalamat sapagkat 99% ay positibo ang kanilang mga sinasaad. Siyempre, meron pong mga mangilan-ngilan na nagsasabing negatibo, pero binabasa pa rin po natin yan. At nais ko po ipaliwanag. Ang iba po rito ay nagsasabing sila raw ay may respeto sa akin, sila raw ay ganito, sila ay humahanga, ganyan. Pero bakit daw ang bandera ko ay baliktad? Baliktad sapagkat pula ay nasa taas, asul ay nasa ibaba. Ang normal at tama pong pag-display niyan, nasa taas po ang asul, nasa ibaba ang pula. Alam ko po yan. Bakit po pula ang taas? Ipapaliwanag ko muli at hindi po ako magsasawa ng paliliwanag na kaya po pula ay nasa taas ay ako po ay mayroong pribadong pandirigma laban po sa ginagawa ng China sa ating bansa. Papaliwanag ko rin po yan. Hindi po ibig sabihin ng China ay lahat ng inchik. Hindi po. Yung China, pagka po binabanggit, yan po yung mainland China. Ano po ibig sabihin ng mainland China? Yan po yung malaki, yan yung Beijing. Yung Taiwan, China rin po yan, pero yan po yung Democratic China. Ito pong Beijing, yung umaangkin po ng ating mga isla o teritoryo ay mga komunistang inchik. At tayo po ay hindi lamang lumalaban sa mga komunista, kundi tayo po ay nagtatanggol sa ating sariling bansa. At yung mga ginagawa po nilang aggression, panggigipit, pambubuli sa ating mga mangingisda, ay dapat pong tutulan ito. Dapat iparamdam natin na tayo ay nagsisilakbo ang ating damdamin, tayo ay naiinis, bagamat ang tingin nila sa atin ay walang magagawa, babatok-batokan na lang natin yung mga Pilipino na yan. Makikita po nila na meron pong isang Pilipino na kung tawagin ni Duterte may topak, ako po yun na lumalaban sa China. Ang ating pong mga pagpuna ay sinasabi nilang pahamak yan si Carbonell. Lalabanan niyan China kung binomba tayo, damay pa tayo sa Carbonell na yan. Mga kaibigan, hindi po tayo bobombahin ng China. Gusto lamang po tayong alipinin, gusto lamang tayong kamkamin, gusto lamang tayo bully, gusto lamang nila tayong maging alila. Ang China, mga kaibigan, ay hindi po bobomba ng mga kaaway. Hindi nga nila binobomba yung kanilang kaaway na Taiwan.
hindi po nila mabobomba yan. At lalong hindi bobomba yan ang Pilipinas. Bakit? Hindi kinakailangan bombahin ang Pilipinas. Pakitaan mo lamang ng pera yan, ultimong Supreme Court. Opo, hindi po ako nagkamali. At hindi po ako natatakot sa Supreme Court. Ultimong Supreme Court ay tumatalima sa utos ng China. Pagka naggulo ang China, ultimong Senado ng Pilipinas kumakampi sa China, maliban lamang sa ilan, minority, mga 4 lamang yata o 6 na senador ang hindi po nahahawakan o kumakampi sa China. Wala pong nahihiya na mga senador na yan kumakampi sa China sa pangunguna ni Robin Padilla. Hindi bali na si Robin. Talagang bobo yan, bugok yan. Yan, uulit-ulit ko, bugok. At lahat ng bumoto kay Robin, hindi nagmamahal sa bansa para buwang, okay, mahal niyo si Robin. Pero huwag niyo iboboto. Panoorin niyo na lamang ang pelikula niya. O kaya suratan niyo na lamang, i-text siya na mahal niyo siya. Huwag ninyong gagawin senador. Bakit yung gagawin senador? Sapagkat mas mahal niyo si Robin kaysa sa pagmamahal ninyo sa ating sariling bansa. At ganyan din yung mga Marcoleta na yan. Hindi, yung Marcoleta, hindi niya mahal si Robin. Ang mahal niya ay China. Bakit niya mahal ang China? Sapagkat abogadong pulpul yan. Ang kanyang mga pamamaraan sa abogasya ay hindi sa korte, hindi sa litigation, hindi sa galing, kundi sa pagkampi, sa kamalian. Sapagkat ang mga mali, yan ang may pera. Yung mga mali, yan yung mga durobo, yan yung mga sindikato, yan ang mga inabogaduhan ng mga kapareho nila Topacio nung araw, sila Panelo. Ayan ang kanilang mga abogaduhan ay mga waiting lord, mga politikong pulpol, mga kriminal. Yung mga kaso na hinahawakan nila ay kaso ng mga kriminal, kaso ng mga sindikato. At ngayon, kumakampi siyempre sa China sapagkat ang China, mga kaibigan, hindi papayag na hindi Duterte ang mananalong Pangulo. Kaya nga po, kahit na Vice President yan, ipinaplano nila kung paano papabagsakin si Marcos para bago mag-2028, panalo na itong si Sara Duterte. At pag panalo si Sara Duterte, lalo niya mahahawakan ng COMELEC sa panguna ng isang tiwali at corrupt na commissioner ng pangalan ay George Garcia. Ayan, dadami ang ating mga buzzer nito, pero okay lang. Hindi naman po tayo kayang patigilin ng demanda at mga bashing lamang. Ang ibig po sabihin ng bashing, yung paninira sa social media. Yan, si Carbulen, ay ano yan? Matanda. Yan ay ilang kembot na lang, patay na yan. Ilan na lang bulate ang pipirma, patay na yan. Parang ganun lang ang mga issue sa akin. Eh no, kaya nga ni Marcos, magkita tayo sa gym. Tignan natin kung sino mas tatagal sa atin. Eh pagka medyo bata-bata, siyempre matatalo po tayo niya. Pero pa mga 60 years old, 70 years old, abay, tatalunin ko pa yan kahit na martial arts. Mixed martial arts. Eh lalo pag barilan. Ganun pa man, pinapaliwanag ko lamang po itong simbolo na kaya po ang pula ko ay nasa taas. Hindi po ako nagkamali. Hindi ko po binibigyan ng parang hindi paggalang ang ating bandera. Sa kabaliktaran, binibigyan ko ng ning-ning. Binibigyan ko ng dangal. Binibigyan ko ng tapang. Binibigyan ko ng paninindigan ang aking bandera. Bandera ko po yan. Ako ang may control niyan. At kung nais kong gamitin ang bandera sa pagpapakita sa ibang bansa na ako ay lumalaban sa ginagawa nila dyan po sa West Philippine Sea,
Abay, karapatan ko po yan. At sige po, karapatan nyo rin ako ipulaan. Karapatan nyo pa nga na ako ay sabihan na kung ano-ano, okay lang. Huwag lamang kayo kakampi sa China. Huwag lamang kayo kakampi sa mga sindikato. Huwag lamang kayo kakampi sa mga masasamang loob sapagkat lalabanan ko kayo, hindi ko kayo atrasan. Yan ang ating pong panata sa buhay. Yan ang ating pong misyon para baguhin o tumulong sa pagbabago ng dangal, pagbabalik ng dangal ng Pilipino. Masyado na po tayo nasa bulid ng kabastusan, kabulukan, gawa ng minsan nagkamali ang Pilipinas, ginawang Pangulo ang isang ungas, bastos, isang walang modo, kriminal, corrupt, drug lord ng pangalan Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang ating pagkakamali at parang gusto pang ulitin ang pagkakamali na yan. Kumakampi pa kay Sara, alam kang klaseng Pilipino. Pagka mayroon kang pagtingin sa iyong bansa at iyong ipagtatanggol ang Sara Duterte, ano kang klase dapat yan babantayan natin. Kaya nga po tayo nagpapasalamat at tayo po umiikot, tayo po ay nagiging tagapagsalita ng iba't ibang grupo. Kahapon, ako po ang guest speaker ng samahan ng Alpha Pi Omega sa Tondo. Alam po ninyo yan, Tondo, matanda pa yan sa Pilipinas. Yung pangalang Pilipinas. Bago po tayo ginawang alipin at tinawag po tayong mga Pilipino sa pangalan ni King Philip IV na pinakamasamang prinsipe ahari ng Espanya nung tayo po ay sinakop ni Ferdinand Magellan. Meron po naman mga Pilipinong lumaban. Isa po yan, ayan si Lapu-Lapu. Yan ang aking tunay na bayani. Ang pangalawa ay si Andres Bonifacio. Sapagkat lumaban sila ng puspusan, bagamat siya ay pinapatay ng Pilipino rin, ang pangalan ay Aguinaldo. Mga kaibigan, yung mga Kapitenyo, yan ay naging mantsa ng pagiging Kapitenyo, samantalang ang Bonifacio nagiging bayani ng mga taga-Tondo sapagkat si Andres Bonifacio ay taga-Tondo. Malaking bahagi ng Pilipinas noong araw, Tondo. Abot yan hanggang Pangasinan, Orbis Tondo. At yan pong Tondo ay local na pangalan ng malaking bahagi ng Pilipinas. Nung tayo ay hindi pa sinakop ng mga Kristiyano, ng mga Kastila, ng mga pari, tayo po ay marangal, tayo ay may dangal, tayo ay mayroon ng sariling batas, yung Sumakwil Code at saka Palay Code, mga kaibigan. Nandyan na po yung ating mga batas. Meron na po tayong relihiyon at ang ating relihiyon ay Islam, Muslim. Ngunit ginawa po nating parang Pilipino, imbis na Allah, Bathala. Sapagkat ang Allah, salitang Allah, mga kaibigan, iisang Diyos ang ibig sabihin yan. Sa Kastila, Diyos. Yung salitang Diyos, hindi po Tagalog yan. Kastila yan. Diyos por Santo. Yan. Diyos. Sa English, ang Diyos ay God. Sa Tagalog, Bathala. Sa mga Kristiyano, Jesus Christ. Kaya po Kristiyano, Christ, Kristo, Kristiyano. Sa aming mga Muslim, ako po ay hindi pinanganak na Muslim. Napanganak po akong Kristiyano, binanyagan ako na wala akong pahintulot, lumaki ako na Kristiyano, naging sakristan pa ako, naging Student Catholic Action leader sa aming paaralan. Ngunit nung ako po ay nagkaisip na at matagal ko pinag-aralan, umabot po ng 20 years ang pag-aaral ko
ng relihiyon bago po ako sumapi o nag-convert o nagkilala sa tunay na nag-iisang Diyos ng mga Diyos at siya ay si Allah. Si Jesucristo, mga kaibigan, ay iginagalang, dinadakila ng mga Muslim bilang isang propeta o misaya ng direct na mula sa buong may kapal. Yan si Kristo. Hindi po tinuturing ng Muslim na Kristo ay Diyos. Si Kristo ay isang misaya, isang magaling na propeta, at siya po ay kinasangkapan ng Vatikano, ng Christian Kingdom, Catholic Kingdom, upang maging simbolo ng kanilang pagnanais na gawin lamang isang relihiyon ng buong mundo, at siya ay ang Roman Catholic. Sapagkat kung saan hindi nagawa ng mga Romano na gawing tagasunod ang buong mundo ng Roman Empire, ay nagawa po nila ang malaking bahagi ng kanilang pagsakop ng mundo sa pamamagitan ng relihiyon. Na ultimong kalendaryo po natin ay nakapego, nakatenga sa pangalan ni Kristo. Ang kalendaryo natin nag-umpisa BC. Ibig sabihin ng BC, letter B, letter C, before Christ. At hanggang maging AD, yan na po yung 1901, 1902 to 2026. BC po yan. Ay AD po yan, after death. Ang death ni Kristo. Ayun. So, nasakop nila buong mundo sa pamamagitan ng kanilang kalendaryo, sa pamamagitan ng kanilang Christmas, sa pamamagitan ng Holy Week, sa pamamagitan ng kung ano-ano mga piyesta, away nasakop po nila ang buong Pilipinas. Ngunit tayo po ay nagre-respeto sa lahat ng relihiyon, maliban lamang sa mga relihiyon na nagdadakila sa mga katiwalian, o maliban sa mga relihiyon na kumukontrol ng boto ng taong bayan, o mga relihiyon na pinagtatanggol ang mga Marcoleta, pinagtatanggol ang mga kriminal, o ang relihiyon na ultimong sariling ina ng founder ng Iglesia ni Cristo ay nadulas po tayo ng konti ron. Ay tinitiwalag sapagkat ayaw ng nanay na yan na mamayani ang korupsyon sa loob ng Iglesia ng Cristo. Ganun po man, hindi po yan ang ating pong issue. Ang ating issue ay ano ang ating gagawin. Kumikilos po ang kawal ng demokrasya sa pamamagitan ng pag-organize. Kumikilos ang kawal ng demokrasya sa pag-reach out sa mga grupo. Ako po yung unang bumabati muli sa Batangas Forum. Ang Batangas Forum ay isang samahan ng mga makikisig na mga Batanggenyo, mga profesional, mga deprinsipyo, mga Batanggenyo. Sila po yung nagbuo niyan, napakatanda ng organisasyon yan. Andiyan ang mga matitikas na Batanggenyo, Batangas Forum. Ang kaibigan ko po riyan na original ay yung isang ex-mayor ng Tanawan City na walang iba kundi si Mayor Francisco Lirio. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat naimbita po tayo bilang isang guest speaker dyan sometime last year. Ngunit ito pong nakaraang April 15, dumayo po muli ako dyan sapagkat ang kanilang guest speaker
ay walang iba kundi ang kaibigan natin si General Nicolas Torre III. At habang nagtatanong pati si General Torre, pinagmamasdan ko, ako, this guy, this man is a leader. This man has what it takes to be a leader. This man is an exemplary Filipino. At tayo po'y nabighani sa kanyang pagsasalita at nakita kong isang tunay na leader de prinsipyo itong si General Torre na ngayon nagsisilbi bilang General Manager ng Metro Manila Development Academy ay authority. So binabati ko po, congratulations Batangas Forum for having General Torre as one of your speakers, the keynote speaker, main speaker last April 15, right there in Tanawan City at the Baradas Airport, mga kaibigan. At kagabi, ako po naman ay guest speaker ng samahan ng mga Alpha Pi Omega sa Tondo or Sapot. Yung pong Sapot ng gagamba ang kanilang simbolo, Sapot. Congratulations to the newly inducted officers on the occasion of your induction ceremony last night, where I was the guest speaker, and I have delivered the magic of being a fraternity man of the fraternity, because I am a fraternity man. I am member of the Alpha Pi Omega Alpha Chapter Batch 63. Noong 1963 pa po tayo sumapir yan. Medyo senior citizen na po tayo. Ganun po man, tayo po ay nagpapatuloy at nais kong pasalamatan, gawing kunin ang pagkakataon ito na pasalamatan lahat ng mga patuloy na nagbo-volunteer dyan po sa Kawal ng Demokrasya Movement. Meron na po tayong 300 volunteers na ito po ay active members ng Kawal ng Demokrasya Movement, mga voluntaryo. Pag umabot po tayo nito ng mga 1,000, abay, dodoblein po natin yan. Magyaya pa tayo ng isa o dalawang barkada at babarikadahan natin ang Senado. Pag pinapagpatuloy ng mga senador ang kanilang pagsabotahe sa impeachment ng napakasama at napakabobong tao na pangalan ay Sara Duterte, pagka mayroong mga senador na yan ay kakampi pa kay Sara at sasabotahin nila yung impeachment, abay baka dumating araw, ipasara po natin, sarahan na natin yung Senado. Kalad ka rin ko ng palabas yung mga pareho nila Robin Hood Padilla, Cayetano, Marcoleta at ilang pang bulok na mga senador nakakampi sa pagpapawalang bisa ng impeachment laban sa manok ng China na ang pangalan ay Sara Duterte. Hindi po nila lulubayan yan. Hindi nila papayagan na yan na may impeach. Pagka nahiya na o natakot itong Supreme Court na kumamping muli dyan kay Duterte sa kadahilanan ng dikta ng China, kikilos na po ang Kawal ng Demokrasya at ultimong mga huwes ay ambisyonin namin na parusahan, mga justices. At ganyan din po yung mga tiwaling senador, pag kumampi pa yan dyan kay Sara Duterte at kumampi pa sila sa China at nagpapasakop sila sa pagdikta ng China upang masabotahe ang pong impeachment ni Sara Duterte, abay taong bayan na po ang kikilos. At isa sa mga mangungunan dyan ay ang
kawal demokrasya. Kaya po, nagpapasalamat tayo sa mga volunteers at sa mga sumasapi pa rin sa pamamagitan ng pagiging subscriber at mga viewers ng ating pong pambansang palatuntunan kawalan demokrasya. Sa pasasalamat na yan, tayo po'y muli nagpupugay sa inyong lahat at sana magpatuloy po kayo ng pag-subscribe, magkampanya po kayo ng mga sasabi pa sa pamamagitan ng subscription at yung mga nagnanais na actively maging volunteer sa physical rally na gagawin na panawagan ng kawal ng demokrasya sa panahon ng trial sa Senado ng impeachment, mga kaibigan. All you have to do is i-text nyo po inyong pangalan at i-text nyo po ang inyong address at edad at ano po ang proportion ninyo. At kayo po ay may lilista dito po sa aming database. Meron po kaming pool of computers dito na naglilista ng volunteers. And we acknowledge the 337 volunteers ng Kawal ng Demokrasya Movement Incorporated. Sa ngalan po ng Kawal ng Demokrasya at sa ngalan ng mga volunteers na yan, kayo mga kababayan natin, mga Pilipino na nag-view o nanonood, sumusuporta, nagpapakalat ng programa po natin dito sa YouTube, ay pinapasalamatan ko po. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Tayo po ay lalaban. China, layas! Sa bawat tanong, may katotohanan. Sa bawat laban, may kakampi ka.